Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today is about Colossians 2:9. And ang title is, masyado ka na bang komportable sa buhay mo? At patungkol to sa incarnation. Ano ba ang incarnation? Yan. So, bigyan natin ng katulad ni Jesus, di ba? Jesus once become a baby. Diba? Ay, yung baby is kapag ka nagugutom, nilalamig, nilalagnat, naiinitan, iiyak talaga yan kasi dependable siya sa parents niya, sa magulang niya. Kapag hindi mo siya pwedeng hawakan ng basa-basa lang kasi napaka-fragile niya, diba? So talagang naging dependable ang bata sa magulang. And Jesus wants to become a baby. Naging bata siya, naging baby din siya. At niyakap niya yung weaknesses ng pagiging tao. All because of love. Dahil ang Panginoon nagmahal sa atin. Inibig niya tayo. At yung pag-ibig ng Panginoon may kasamang sacrifice. So you cannot love without sacrifice. Huwag natin sabihin na mahal mo yung asawa mo, hindi ka nagsasacrifice sa asawa mo. Huwag mo sabihin na mahal mo yung magulang mo, pero emotion lang pala, feeling lang pala, ramdam lang pala. Pero kung sa sacrifice or action, hindi totoong love yun. Love without sacrifice is not love at all. So, ang ating Panginoon, pinatunayan niya yung pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. Iniwan niya yung comfort ng heaven. Yung komportable yung buhay niya sa heaven. Comfortable abode or tahanan na nahan siya kasama natin bilang tao. The incarnation proves Christ's sacrifice of love. Sabi dito sa 1 John chapter 3:16, or this is how we know love is Jesus Christ lay down in His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers and sisters. The incarnation proves sacrificial giving. Ang ating Panginoon, hindi siya nagbigay ng pera, ginto, pilak. Hindi niya tayo binigyan ng kung ano man. Ang ginawa niya, ibinigay niya yung sarili sa atin. And there's no greater gift than that. Wala nang higit pa sa ibinigay ng ating Panginoon na ibinigay niya yung sarili niya. So, minsan kapag tinatanong natin, yung mahal natin, sabi, ano gusto mong gift? Diba? Kapag diba, tinatanong natin, anong gift na gusto mo? Kasi tayo bilang tao, or excited tayo na naaalala tayo. Masaya tayo, naaalala tayo sa pamamagitan ng gift. Pero minsan alibay na, diba, ibinigay ko na yung sarili ko sa'yo as a gift. Pero alibay lang yun. So, pero kay Kristo, talagang sinacrifice niya yung sarili niya para sa atin. Ibinigay niya yung kanyang sarili sincerely. Talagang more than anything else na pwede niyang ibigay sa atin. Binigay niya yung kanyang sarili. Jesus Christ laid down His life for us. At inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. So, isipin natin na sacrificial giving po yun. Hindi ito kagaya ng pag-aalay ng buhay natin sa ating pamilya. Kasi pag nag-aalay tayo ng buhay sa ating pamilya, well, pwede magtrabaho lang tayo or mag-negosyo. Maraming gano'n ang ginagawang sakripisyo para sa pamilya. Lalo na sa mga lalaki, kailangan nila magtrabaho para sa pamilya. Ang nanay sakripisyo sa pag-aalaga ng pamilya. But Jesus Christ more than that. Yung binigay niya yung kanyang sarili para sa atin. Literally yun. Literally na inalay siya sa altar. Anong altar yan? Yun yung krus. At yun po ay napakasakit. Napakahapde. Yun ang paghihirap at lubusang pagdudusa alang-alang sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. That is the sacrificial giving of God, of Jesus Christ for us.
upang sapuhin yung kasalanan, yung kaparusahan na kasalanan natin kaparusahan para sa atin, inakaw ng Panginoon. So the incarnation proves sacrificial giving. Ibigay niya ang kanyang sarili. Greater love has no one than this. Ito na yung pinakadakilang pag-ibig, to lay down one's life for one's friends. And para sa kanyang mga kaibigan ay inalay niya ang kanyang buhay para sa kanila. Pinakadakilang pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. And the incarnation proved Christ's sacrificial service. Isipin natin na Hari, Jesus Christ is King. Jesus Christ is God. Sinasamba ng mga anghel. Mga anghel hindi makatingin sa Kanya sa sobrang kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nanginginig yung mga anghel sa presensya ng ating Panginoon. Pero yung Diyos na sinasamba ng lahat ng mga celestial beings sa comfort ng langit, yung Diyos na yun ay nagkatawang tao at naglingkod sa atin. Pinaglingkuran tayo ng Panginoon sa Kristo. Sabi nga sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom of many. Yung Son of Man is title ng Panginoon Jesus Kristo na it proves that Jesus Christ is God. Na title yan sa Old Testament na sapagkat yung anak ay hindi na parito para paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay pantubos sa marami. So even the Son of God did not come to be served, but to serve and give His life, diba, para sa atin. So naparito siya hindi upang paglingkuran, kundi maglilingkod sa atin at ibibigay sa atin at ipangtubos sa atin, and a sacrificial service. Yung incarnation ng Panginoon improves sacrificial love, sacrificial giving, sacrificial service, getting out of your comfort zone. Yun yung pinaka-the best na getting out of your comfort zone. Para saan? Para umibig, para magbigay, para maglingkod kanina sa atin. Ngayon, kung komportable ka sa buhay mo, para bang ang layo-layo na hindi mo na ma-feel si Jesus Christ, na hindi mo na kayang si Jesus in-embrace yung comfortable, tapos ikaw masyado kang komportable kasi kulang ka sa pag-ibig, kulang ka sa pagbibigay, at kulang ka sa paglilingkod. So bilang application, love Jesus with every fiber of your being. Si Jesus yung unang nagmahal sa atin. Let's love Him back. At yung pagmamahal sa Panginoong Jesucristo, hindi yan laway lang or bibig lang. Ang pagmamahal or pag-ibig sa Kanya is may kasamang sakripisyo. Getting out of your comfort zone. Sa mga lalaki, sa mga tatay, kung willing ka na magbiyahe napakalayo or ito naman nililigawan ka, diba? Willing ka magbiyahe na malayo para masundo mo or mapuntahan mo yung nililigawan mo, diba? Willing ka magsakripisyo para sa mga nililigawan. How much more pa yung magsakripisyo tayo bilang pagpapakita ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kailangan natin pakita yung sakripisyo natin. Step out of comfort zone. Baka masyado natin komportable sa life natin kasi kulang tayo ng pag-ibig sa life. Lay down yung comfort in order to save. Masyado na ba tayong komportable sa buhay kasi busy tayo sa mga sarili, busy tayo sa ating mga pinagkakabalahan, busy tayo sa ating pamamasyal, yung paghilata sa couch or social media, busy tayo sa panonood ng TV or kung ano man. Nakakalimutan natin na iwanan yung comfort zone natin para maglingkod sa Panginoon Jesucristo. Nakalimutan na natin na si Jesus Christ iniwan yung comfort of heaven just to serve us. At pangatlo, live a sacrificial incarnation life of Jesus. So kung paano ang ating Panginoon nagkatawang tao, niyakap ang comfortable life, niyakap ang buhay na hindi madali para sa atin.